Bakit nga ba delikado magmotor sa Pilipinas? Pag-usapan natin. Let's go! Maraming dahilan kung bakit kailangan mo na magmotor. Maraming dahilan kung bakit masarap magmotor sa Pinas. Pero marami ding dahilan kung bakit delikado magmotor sa Pinas. At ito nga, nakapaglista tayo ng 7 dahilan kung bakit delikado magmotor sa Pinas. Simulan na natin. Una sa listahan natin ay yung road conditions dito sa Pinas. Marami naman dyan na nasementohan na, naasfaltohan na, pero hindi na maintain. Maraming butas, maraming ibang debris, mga bato, mga lubak, mga uneven surfaces na sobrang delikado sa mga 2 wheels. Kumbaga kung nakakotse ka, kahit papano, hindi mo masyadong iindahin yung mga ganyan. Pero dahil naka 2 wheels tayo, shoot na shoot tayo sa banga. Delikado, maaaksidente talaga tayo. Pangalawa naman sa listahan ay yung mixed traffic dito sa Pinas. Ang ibig sabihin ko dito ay sa kalsada natin, marami tayong ibang kahalo na pwedeng maaksidente tayo sa kanila. Kasi sa mga bigger vehicles tulad ng mga truck, buses at iba pang mga sasakyan ay marami silang blind spot na kadalasan doon tayo na aksidente. Mas maganda sana kung may implement ng tama at ayos yung motorcycle lane para mas lumit na yung tsansa na maaksidente tayo kasama ng iba pang mga sasakyan. Dito kasi sa Pilipinas, yung mga in-implement na motorcycle lane lalo na nung pandemic ay hindi naman nasusunod. May mga nakabalandra na jeep, may ibang sasakyan na nandyan. Kaya yung mga motor, umiiwas talaga, umu-overtake at sumasama dun sa mga sasakyan na napakadelikado. Isa yun sa mga dahilan kung bakit delikado talaga na magmotor dito sa Pinas. Susunod naman sa listahan natin ay yung weather conditions dito sa Pilipinas. Dito sa atin, kapag nagkaroon ng baha, sobrang laki, sobrang taas ng baha. Kapag nagkaroon ng bagyo, sobrang lakas ng bagyo. Kahit ulan, sobrang lakas ng ulan. At para sa mga tulad natin na naka 2 wheels, sobrang hassle at sobrang delikado kapag nagkataon na ganun ang panahon. Syempre, kung naka 4 wheels tayo, ibang sasakyan, hindi masyadong ramdam yung mga ganyan. Pero kung 2 wheels, kunting mamali tayo sa preno, maaksidente talaga tayo agad. Sobrang delikado talaga para sa mga 2 wheels kapag ganyan. Susunod naman sa listahan natin ay medyo related siya dun sa pangalawa nating pinag-usapan kanina. Ito yung lack of infrastructure. Tulad ng sabi ko kanina tungkol sa motorcycle lane at paggawa ng iba pang mga signage, iba pang mga barrier na tulad ng mga flyover sa Metro Manila, sobrang delikado talaga para sa mga naka 2 wheels. Imagine mo, umakyat ka sa flyover, pero na-overshoot ka, ibabagsak ka talaga doon. Ngayon, kung naka 4 wheels ka sana, diba? Kahit papano, kahit makasampa yung isa mong gulong doon sa gutter ng flyover, feeling ko makaka-atras ka pa, makakapreno ka pa. Kung i-compare mo naman sa mga naka 2 wheels, diretso ka na dyan agad. So, yun yung sinasabi ko na lack of infrastructure. Na kung okay, safe sana tayo mga naka 2 wheels. Susunod naman ay tungkol sa disiplina ng mga naka 2 wheels. Ito yung hindi pagsusuot ng helmets. Marami sa atin, porke walang nanguhuli, dahil walang bantay, walang enforcer, walang pulis, hindi na mag-helmet. Marami ako nakikitang ganyan. Kumbaga, para sa kanila, hindi na sila mag-helmet kasi wala naman manguhuli. Well, in fact, dapat iniisip natin na mag-helmet tayo para sa sarili natin, para safe tayo. Hindi dahil may nanguhuli. Susunod naman natin ay tungkol pa rin sa disiplina ng mga nakamotor. Ito yung reckless driving and overspeeding. Marami sa atin, makakita lang ng maluwag na daan, wala masyadong sasakyan, haharurot na agad. Di bali sana na kapag maaksidente ay sila lang. Kadalasan, makakapandamay pa. Ibang sasakyan, mga tumatawid, iba pang motor. Napakadelikado talaga para sa mga ibang naka 2 wheels na safe naman magpatakbo. Lalong-lalo na sa gabi, maraming laseng, di ba? Hindi naka-helmet, dire-diretso yung takbo, wala na masyadong balance yung mga yan, hindi na masyadong napapansin yan yung mga nakatigil sa unahan, dire-diretso talaga. So, napakadelikado. So kung napag-usapan natin yung mga aksidente, yung mga hindi natin inaasahan, ay itong rason na to, isa to sa mga dapat sana makakapagligtas dun sa mga nabanggit natin kanina. So halimbawa malubak, yung infrastructure na binabanggit ko, yung mga uneven roads, yung mga road conditions, weather conditions. Isa sa mga rason kung bakit delikado na magmotor sa Pinas ay yung usapin ng post-crash response o yung mga emergency response. Although kung may disiplina talaga tayo, hindi na natin talaga kailangan ng mga ganyan. Pero ang aksidente, ang mga insidente na nangyayari, hindi natin kadalasan na inaasahan. Nakaranas na ako na ganyan na medyo rumisponde tayo sa mga na-aksidente. Kapag tumatawag tayo sa 911, sobrang tagal ng response. At kapag sinagot ka ng operator, ililipat ka pa niya, itatransfer ka niya sa pinakamalapit na station. Which is, kumakain din talaga ng oras. Instead na madala sana yung na-aksidente sa ospital agad-agad. Isa sa mga possible na pwedeng gawin natin dito sana
yung pag-install ng mas maraming CCTV at may bantay. Kahit hindi ka pa makatawag agad, 'di ba? Makita agad yung aksidente nung nagbabantay ng CCTV, siya na mismo yung tatawag para sa mga emergency response. Yun sana agad yung makakasagot dun sa ibang pang napag-usapan natin kanina. Marami sa mga aksidente sa Pinas, kapag nadala sana ng mas mabilis, ay mabubuhay pa. Pero yun nga, may mga nangyayaring ganyan. So, napakadelikado talaga para sa mga naka 2 wheels. Kung 4 wheels ka, kahit papano, kahit mabangga ka, meron ka pang bumper, meron ka pang likod, 'di ba? Sasaluhin ka pa muna nung sasakyan mo. Pero kung naka 2 wheels ka, almost fatal na siya talaga agad. Kaya, napakahalaga sana ng mabilis na responde. Mabilis na responde. So yun yung mga nalista So yun yung mga nalista natin na mga dahilan kung bakit delikado magmotor. So yun yung mga nalista natin na mga dahilan kung bakit na nalista natin kung bakit delikado magmotor dito sa Pinas. Kayo ba, may mga naiisip pa ba kayong dahilan kung bakit delikado magmotor sa Pinas? O meron pa ba kayong ibang suggestion sa video na to? I-comment nyo naman dyan sa baba. At kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, tutorials, at discussion na katulad nito, you can hit that subscribe button para mas maging updated ka pa sa mga ilalabas natin mga videos. At kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang video na to, you can hit that like button para mas maabot pa ng marami ang discussion natin ngayon. Again, this has been JZ. Enjoy the ride!